Hello po mga ka-listener, ako po si Ate Luwan, ang inyong tagapaghatid ng mga magagandang kwento. Bago po natin simulan ang kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating mismong YouTube channel. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng lumang bahay, nagawa sa kahoy at simento, tanghaling tapat na at mainit nang mainit ang sikat ng araw. Nakatayo na roon si Aling Marites, nakasilip sa bintana. Kanina pa nang makita nila ang sasakyan na lumalayo sa kanto. Hawak niya ang dalawang baso ng malamig na tubig na galing sa ilalim ng balon. Pinalamig niya ito ng maaga para hindi mainitan ang mga darating na. Nakasuot siya ng malinis na damit, maayos na ang buhok, at pilit itinatago ang panginginig ng mga kamay dahil sa halo-halong tuwa at kaba. Bumaba muna si Kiko, agad na tumakbo palapit sa ina at niyakap ito ng mahigpit. Noy, nandito na po kami. Pasensya na po kung natagalan, marami kasing lubak sa daan. Ngumiti si Aling Marites habang pinupunasan ng luhang pumapatak sa pisngi. Wala yun anak, ang mahalaga ay ligtas kayong karating. Halina, ipakilala mo na sa akin yung asawa mo. Dahang-dahang bumaba si Lisa mula sa sasakyan. Dahan-dahan ang bawat hakbang, kunot ang noo habang tinitingnan ang paligid. Tumingin siya sa pitik na daan. Sa mga puno na nakaharang sa bahagyang liwanag at sa bahay na tila luma na ng panahon ng lapitan siya ni Kiko para alalayan, pinalo niya ng bahagya ang kamay nito. Bakit ganito pa rin ang daan? Ilang beses ko na sinasabi sa iyo, Kiko. Nasabihan mo sila na ayusin bago ako dumating. Tingnan mo, ang sapatos ko bagong bili ko lang nung nakaraang linggo. Tingnan mo ngayon, puno na ng putik at dumi. At bakit ganito ang itsura ng bahay? Akala ko ba na inihanda niya na? Sanay ako sa malinis, maayos at komportableng lugar. Paano ako maninirahan dito? Gayong kahit maglakad ng maayos hindi ko magawa. Lumapit si Aling Marites, inabot ang baso ng tubig. Pasensya ka na po, Lisa. Umulan lang ng malakas kagabi kaya lumambot ang lupa. Hindi po namin inaasahan na uulan. Patawad po kung hindi nagustuhan ang daan. Pagpasok po ninyo, magpapahinga na kayo. Inumin niyo po muna ito para mawala ang uhan niyo. Tinabig ni Lisa ang kamay ng matanda, muntik nang mahulog ang baso. Huwag kang humawak sa akin. At huwag mong isipin na dahil andito na ako, ay magpapasunod ako sa gusto niyo. Ako ang may nagdala ng magiging tagapagmana ng pamilyang ito. Kaya lahat ng gusto ko dapat ibigay niyo. Lahat ng kailangan ko. Dapat handa agad. Hindi ako magpapakahirap dito kung hindi ako inirespeto ng tama. Namutla si Aling Marites, dahan-dahang pinulot ang basong muntik nang mahulog. Pasensya ka na po talaga. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya para sa inyo at sa apo namin. Halika na po sa loob. Handa na po ng pagkain ninyo. Pumasok sila sa bahay, tahimik at puno ng tensyon. Inilapag ni Aling Marites ang mga ulam sa mesa. Adobong manok na matagal niluto. Pritong isda bagong huli sa ilog. Nilagyang gulay na galing sa kanilang bakuran at mainit na kanin. Kain na po tayo. Pinili ko po ang pinakasariwang sangkap kanina sa palengke. Sinunod ko po ang sinabi ni Kiko na hindi masyadong maalat at maraming bawang. Umupo si Lisa, tiningnan ang bawat ulam ng matagal bago magsalita. Adobo naman? Nung pumunta ako sa inyo nung nakaraang buwan, adobo rin ang inihanda niyo. Wala ba kayong ibang ulam lutuin? Gutom na ako mula pa kanina sa biyahe, tapos ganito lang ang inahin niyo? Akala ko ba inihanda niyo ang lahat para sa akin? Bakit parang hindi naman ako inauna? Mahal,
Pinaghirapan talaga ito ni inanay. Sabi ni Kiko habang sinubukang pakalmahin ng asawa. Maaga pa lang ay nasa palengke na siya. Ilang beses pa siyang bumalik para makuha ang tamang luto. Wala akong pakialam kung pinaghirapan niya o hindi, sagot ni Lisa sabay tulak ng plato palayo. Ang mahalaga sa akin ay kung anong gusto ko. Kung hindi niyo akong ibinigay ang gusto ko, huwag kang magtaka kung bakit ako nagagalit. At bakit walang malamig na soft drinks o juice? Tubig lang bang iinom natin? Tumayaw agad si Aling Marites. Sige po, kukuha na po ako agad. Pagkatapos natin kumain, pupunta ako ulit sa bayan para bumili ng ibang pagkain at inumin. Huwag ka lang po magalit. Baka sumama ang pakiramdam ninyo ng bata. Kinabukasan, madaling araw pa lang, ay gising na si Aling Marites. Dahan-dahan siyang nagwalis sa bakuran para hindi makagising siya natulog pa. Ngunit nang marinig ni Lisa ang mahinang kaluskos, agad itong simigaw mula sa bintana ng kwarto. Bakit ba ang ingay maglinis? Gusto mo ba talagang gisingin ako? Kailan ko na mahabang tulog para sa bata? Huwag ka mag-ingay hanggat hindi ako bumababa. Naintindihan mo ba? Tumigil agad si Aling Marites. Itinago ang walis sa likod ng puno at naghintay doon ng mahabang oras hanggang sa bumaba si Lisa. Nang bumaba ito, dumiretso agad sa kusina nang hindi man lang tumingin o bumabati sa biyenan. Ilang araw ang lumipas, dumalaw ang kapatid ni Aling Marites na si Tia Nana. Kasama ang dalawang pinsan, may dala silang mga prutas, itlog at maliliit na damit na pambata para sa darating na sanggol. Pagpasok pa lang nila sa pintuan, hinarang ni Lisa. Sino ba kayo? Bakit kayo pumasok ng walang paalam? Hindi ba niyo ba alam na buntis ako at kailangan ko ng tahimik? Bakit kayo nanggugulo dito? Umalis kayo habang maayos pa ang pag-usapan natin. Nagdala lang kami ng kaunting tulong at pagbati, sagot ni Tia Nina habang nagugulat na naging pagtanggap. Kamag-anak kami ng pamilya niyo. Wala akong pakialam kung kamag-anak kayo o hindi, sigaw ni Lisa. Ang gusto ko ay kapayapaan at katahimikan. Umalis na kayo at huwag na kayong bumalik dito. Lumabas si Aling Marites na namumutla sa hiya. Patawad po sa inyo. Pasensya na po sa naging ugali niya. Pasensya na po talaga. Lumipas ang mga buwan, araw-araw na inuulit ang ganitong pangyayari. Kapag nagluluto si Aling Marites, laging may masasabi, masyadong matanda. Masyadong maalat, hindi malinis ang paghihiwa. Kapag naglalaba, sinisigawan na maingay at bumabara sa labada. Kapag umuulan, inuutosan na linisan ang kanal. Kahit mahirap para sa matanda, kapag nagpahinga, gigisingin at papagawain ng iba't ibang bagay. Kapag sinaway siya ni Kiko, lalo ko lang itong nagagalit at nagwawala. Kaya niyo naman pala eh. Bakit ako pa ang magpapagod kung may matanda namang marami pang lakas? Kung mahal niyo talaga ako, susundin niyo ang lahat ng gusto ko. Lalong pumayat si Aling Marites. Laging malungkot ang mga mata at halos hindi na lumalabas ng bahay dahil sa hiya. Naririnig na ng buong barangay ang sigawan, gabi at araw. Minsan ay napapahiya na si Kiko sa mga kapitbahay, pero wala siyang magawa kundi umiyak ng palihim dahil mahal niya pareho ang ina at asawa. Isang araw, nagtipon-tipon ang mga kapitbahay sa tapat ng tindahan. Hindi na pa ito tama, sabi ni Aling Rosa. Tingnan niyo si Aling Marites, dating masigla at masiyahan yan. Ngayon halos hindi na makatingin sa tao. Sinubukan na natin kausapin si Lisa ng maayos, dagdag ni Aling
Nina. Pero lalo lang kami sinisigawan at pinapahiya. Kailangan na nating ipaalam sa kapitan bago pa may mangyaring masama sa kanya. Nag-uusap sila ng mahabang panahon. Pinagkasunduan na nagsara ng reklamo at pumirma para sa kaligtasan ni Aling Marites. Ilang beses pa nilang sinibukan kausapin mo na si Kiko pero umiiyak lang ito at nagsasabing wala na siyang ibang magawa. Mahal ko po sila pareho pero hindi ko na po alam kung paano sila ipagtulungan. Ilang araw pa ang lumipas bago sila formal na dumulog sa barangay hall. Ipinatawag silang lahat. Nakaupo si Kapitan Reyes kasama ang mga kagawad. Nasa harap ang makapal na tumpok ng papel. Naglalaman ng lahat ng reklamo sa pangyayari. Lisa, panimula ng kapitan. Napakaraming reklamo na ang natanggap namin mula sa inyong mga kapitbahay at kamag-anak. Mula sa paninigaw, pananakot, pagpapahiya sa harap ng ibang tao, hanggang pisikal na. Gaya ng pananakit sa inyong binan. Ilang beses na rin namin kayong pinapaalis ng pagkakataon. Ano ang masasabi mo rito? Tumayo si Lisa ng padabog, nanginginig sa galit. Sila ang nagsinungaling. Gusto lang nilang sirain kami ni Kiko. Gusto nilang mawala ako para makuha nila ang lahat ng meron kami. Walang karapatan kayong magkialam sa buhay namin. Kayo ang nagsasabing masama ako. Pero hindi. Hindi niyo alam ang nararamdaman ko. Umiiyak at nagsalita si Aling Marites. Kapitan, hindi ko po hinihiling na parusahan siya. Sana lang po ay matuto siyang rumispeto. Mahal ko po siya bilang sarili kong anak. Masakit lang po sa akin na ganito ang trato niya. Pero naintindihan ko. Baka nahirapan lang siya. Sumunod si Kiko. Sinigubukan ko na po lahat kinausap ng maayos. Minsan ay napagalitan ko rin pero hindi po siya nakikinig. Mahal ko po siya. Pero hindi ko po na kayang makita na nasasaktan ang nanay ko araw-araw. Ilang araw pa silang binalikan kausap ng isa-isa. Binigyan ng huling pagkakataon na baguhin ang ugali. Pero nanatiling matigas ang puso ni Lisa. Wala siyang gustong makinig sa kahit anong paliwanag. Sa huling pagdinig, tumayo ulit si Kapitan Reyes. Binigyan na namin kayo ng napakahabang panahon at napakaraming pagkakataon. Bilang pinuno ng barangay, tungkulin kong siguraduhin na ligtas at payapa ang bawat isa dahil walang anumang pagbabago sa ugali mo. Pinapabarang ka na, Lisa. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng mahinirahan. Pumunta o manatili at na sasakupan ng barangay San Isidro. Magroon kang 3 para sa ihanda ang iyong mga gamit at umalis ng payapa. Namutla si Lisa, napaluhod sa sahig. Hindi pwedeng mayari ito. Kiko, sabihin mo sa kanila na malis sila. Huwag niya akong paalisin. Kiko, tulungan mo naman ako. Tumulong ka naman sa akin. Lumapit si Kiko, hinawakan ang kamay nito habang tumutulo ang luha. Patawad, Lisa. Ito na lang ang natuturo ang paraan. Kung magbabago ka talaga, kung gusto mong matuto kong rumispito at magpakumbaba, hanapin kita, hintayin kita. Hanggang sa maging maayos na ang lahat. Bumalik sila sa bahay. Mag-isa siyang nagliligpit ng gamit sa kwarto. Bawat tupi ng damit, bawat hawak ng mga bagay na ibinigay ni Aling Marites. Unti-unting bumalik sa isip niya ang lahat. Ang paghihintay nito sa kanya sa ilalim ng init ng araw. Ang pagluluto ng paborito niyang kahit pagod na. Ang pagtanggap sa kanya ng buong puso kahit masama ang trato niya. Ang paghingi ng tawad sa ibang tao para sa kanya.
Doon niya nararamdaman ang bigat ng lahat ng kanyang ginawa. Nang buksan ni Aling Marites ang pinto, may dalang supot na may lamang pagkain. Gamit at malinis na damit. Ito ang baon mo. Nandyan ang mga gamot mo na kailangan mo at ang mga prutas na paborito mo. Alagaan mo po ang sarili mo, ang apo ko. Kahit ano pa man ang mangyari, kahit paano mo ako tratuhin, ikaw pa rin ang manugang ko at mahal kita. Doon na tuluyang bumigay ang puso ni Lisa. Niyakap niya ng mahigpit ang biyenan at humahagulhol ng malakas. Patawad po. Patawad po sa lahat ng ginawa ko. Nabulag ako ng takot at galit. Hindi ko nakita ang pagmamahal niyo. Patawad po, Nanay Marites. Patawad po sa lahat. Niyakap siya pabalik ni Aling Marites at hinagod ang likod. Pinapatawad na kita, anak. Magbago ka na para sa bata at para sa inyong dalawa ni Kiko. Nandito lang kami kung kailangan mo. Sumakay si Lisa sa sasakyan habang hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak. Pag-uwi sa ibang bahay, araw-araw na isinisikap na baguhin ang sarili. Natuto siyang maglinis, magluto, tumulong sa gawaing bahay, at rumispeto sa lahat ng tao. Madalas siyang sumakit. Pero nakakaya niya naman. Madalas din siyang sumulat kay Kiko at kay Aling Marites. Nagkukwento ng kanyang mga natutunan, humihingi ng payo at ipapangakong hindi na maulit ang dati. Lumipas ang napakahabang panahon. Dumating na ang araw na ipinanganak ang bata. Inalagaan niya ito ng buong puso at habang nakatingin sa anak, lalo niyang naintindihan ang pagmamahal ng isang magulang. Isang umaga, nagpasya siyang bumalik sa barangay San Isidro. Maayos ang pananamit, mahinahon ang kilos at may dalang pasalubong para sa lahat. Pumunta muna siya sa barangay hall at humingi ng tawad sa kapitan at sa buong barangay. Pagkatapos ay naglakad siya papunta sa bahay ni Aling Marites. Dahan-dahan siyang kumatok. Nung buksan ni Kiko ang pinto, tumulo ulit ang luha nito nang makita siya at ang anak nila. Nandito na po ako, sabi ni Lisa habang nakayuko at umiiyak. Anda na ako maging mabuting anak, mabuting asawa, at mabuting ina. Hindi na maulit ang dati, natuto na po ako. Lumabas si Aling Marites at sabay-sabay silang niyakap sa isa't isa kasama ang sanggol nang kumain sila ng sabay-sabay. Si Lisa na ang nag-aabot ng pagkain sa biyenan at asawa, tahimik, masaya at puno ng pagmamahalan ang lahat. Natapos ang lahat sa pagkakaisa dahil sa huli ay tunay na pagbabago, pagpatawad at respeto nagbubuklod sa kanila ng lubusan. Salamat po.